Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa eskwelahan ay madalas tayong tanungin kung ano ang ating mga pangarap. Sa kindergarten pa lamang, ang mga guro ay lagi na sa ating pinapadrawing kung ano ang gusto nating mga trabaho pag tayo lumaki na. Sa ating murang isip ay masaya tayo at punong-puno ng kagalakan na mabigyan ng 5-star stamp ang ating mga drawing. Ngunit karamihan sa atin ay mapagtatanto sa high school na ang iginuhit nating mga trabaho o propesyon ay hindi ganun kadaling makuha. Lalo na kung ang pamilya mo ay hindi pinagpala pagdating sa pinansyal na aspeto. Ganyan na ganyan ang naramdaman ni Mary Neal nang siya ay tumuntong ng high school. Napagtanto nito na sa totoong buhay ay hindi ganun kadali na makuha ang iyong mga pangarap. Ang pamilyang Galliano ay naiulat na nakatira sa bayan ng Bustos na makikita sa probinsya ng Bulacan. Base sa record, ang lugar na yan ay maituturing na isang agricultural town kung saan karaniwan kang makakakita ng mga palayan. Kumpara sa Metro Manila, ang buhay dyan ay mabagal, mas tahimik at less hectic. Pero dahil sa mas malayo sa naglalakihang mga syudad, mas mura din ang mga lupa dyan kesa sa katabi nito mga lugar. Pero kahit maaari kang makakita ng trabaho dyan, may iba pa rin na mas pinipiling magtrabaho sa ibang lugar tulad sa Baliwag, Malolos at kahit sa Maynila pa. Ang kultura dyan ay wala ring pinagkaiba sa ibang bayan sa Bulacan. Mapapansin mo dyan na importante ang pamilya. Normal lamang din na makakita na ang magkakapitbahay ay mga magkakamag-anak din. Ang strong family ties ang isa sa mga rason kung bakit ang pamilyang Galliano ay mas piniling manirahan dyan. Dahil din sa napapaligiran sila ng kanilang mga kamag-anak at mayroon silang malawak na laruan, si Mary at apat niyang mga kapatid ay nagkaroon ng masayang experience bilang mga bata. Ang kanilang mga magulang ay nagtulong na mabigyan sila ng maayos na pamumuhay. Ang nanay nito na si Mary Ann ay madalas na nasa bahay lamang dahil ito ang punong abala na alagaan at isikasuhin sila. Habang ang ama naman nito na si Daniel ay doble kayod bilang isang driver. Sa kadahilanan din na masaya ang mag-asawa nang siya ay nabuo sa sinapupunan ng kanyang nanay, mapapansin mo na ang mag-asawa ay pinagsama ang kanilang pangalan at iyon ang itinawag nila sa kanilang pangalawang anak. Sa video na ito ay makikita mo na ang pangarap ni Mary Neal ay maging isang pulis, kaya pinagtulungan talaga ng kanyang mga magulang ang pagtatrabaho makapagtapos lamang ito. Bilang ganti, ang 17 taong gulang na dalaga ay tumulong sa mga gawaing bahay at pag-iintindi sa kanyang mga kapatid. Ito ay nilarawan na maharot, mahilig makapagbiruan, makulit, mabait, malambing at masipag. Pero kahit anong taas ng pangarap at lakas loob ng isang tao, napagtanto ni Mary na hindi kaya ng kanyang mga magulang na pag-aralin siya at ibigay rin ang pangangailangan nila magkakapatid. Kaya sinabi nito sa kanyang nanay na kapag siya ay natapos na sa grade 12 ay titigil muna siya para magtrabaho dahil gusto niyang makatulong. Ibinahagi rin ng ina nito na kahit si Mary ay nagdadalaga na at ang ibang mga estudyante ay nagiging maluho at nagiging demanding sa kanilang mga magulang, si Mary ay inilarawan niya na simple lamang. Naiintindihan nito ang kanilang sitwasyon pagdating sa pera. Naikwento ng ginang na kung merong events sa eskwelahan nito, kahit hindi bago at sa ukay-ukay niya nabili ang mga damit itong sinusuot, malaki ang pasalamat at na-appreciate yun ng kanyang anak. Noong Marso nga ng taong ito, ay nagpabili si Mary sa kanya ng damit dahil gusto nitong magkaroon ng bagong bestida. Nang siya ay magkapera, si Mary Ann ay diretso agad sa ukay-ukay. Masaya nitong ibinigay ang 2 bestida sa kanyang anak na tuwang-tuwa dahil magaganda ang kanyang napili.
Naibahagi ng dalaga sa kanyang mga kaibigan na excited na ito sa kanilang family trip kung saan niya susuotin ang mga bestida. Ngunit hindi na nila makikita kung ano ang itsura ni Mary dahil hindi natuloy ang family trip sapagkat ang estudyante ay bigla na lamang nawala noong April 11, 2026. Ang pamilyang Galliano ay mabilis na nagprint ng mga flyers tulad nito na ipinaskil nila sa mga poste. Ginamit rin nila ang social media para manawagan sa mga taong maaaring nakakita dito. Sa interview ay nalaman ng mga tao na noong gabi pala ng April 11 ay nagsabi ito sa kanyang ina na pupunta lamang sa bahay ng kanyang kapatid na ilang metro lamang ang layo mula sa kanilang tahanan. Ang nanay nito ay kinontak ang lahat ng mga kaibigan ni Mary sa pagbabaka sakaling may nakakaalam sa kinaroroonan nito. Pero ni isa sa kanila ay walang clue kung nasaan ang dalaga. Nang hindi ito makita, ang nanay nito ay agad lumapit sa mga otoridad upang mag-file ng missing persons report. Ngunit dahil sa walang Amber Alert ang Pilipinas, hindi katulad ng ibang bansa, ang mga pulis ay umasa rin sa social media at tulong ng mga tao sa kanilang lugar para maipaalam na merong nawawalang isang minor na edad na babae. Simula April 11, ang pamilyang Galliano ay walang tigil sa pagpaskil ng mga flyers. Ngunit kahit anong ingay ang kanilang gawin sa social media o mapapersonal pa, ay wala talagang magpagsabi kung ano ba talaga ang nangyari kay Mary. Pero sa bawat minuto na ito inawawala, si Mary Ann ay nanatiling matatag. Pero noong April 18, isang tawag ang natanggap nito mula sa isang tao na nagpakilala na miyembro ng Bustos Police. Si Mary Ann ay mabilis na tinawag ang kanyang kapitbahay na may sasakyan at ang mga ito ay agad nagtungo sa lugar na sinabi sa kanya. Ang lugar na pinuntahan nito ay ang madamo, masukal at liblib na lokasyon na ito na malapit lamang sa Angat River, Barangay San Pedro sa Bustos rin. Ayon sa report, malayo pa si Mary ay kitang-kita niya agad ang police tape at habang siya ay papalipit sa lugar ay para siyang hihimatayin sa takot at kaba. Nang mapansin siya ng mga otoridad ay pinapasok siya sa lugar na may police tape at ginabayan siya nito patungo sa isang bahagi doon na madaming tuyong damo. Nang sumilip ay agad siyang napakagulhol sapagkat alam niyang may nangyaring masama sa kanyang anak. Sa larawan na ito na ibinahagi ng mga otoridad sa media ay makikita ang saktong lugar kung saan natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Mary. Nang titigan ko ang larawan ay nagtaka ako dahil wala naman ang bangkay. Pero ayon sa mga otoridad, ang labi nito ay natatabunan pala ng mga damo. Sa unang pagsisiyasat ay naghinala ang mga pulis na ang biktima ay baka ginahasa dahil ito ay hubot-hubad at ang underwear nito ay nakababa. Ang mga taong nauna sa crime scene ay binahagi din na baka sinunog pa ang biktima dahil napakaitim ng bangkay nito. Ngunit nang lumabas ang resulta ng autopsy sa biktima, ayon sa eksperto, ang ikinamatay nito ay isang malalim na saksak sa dibdib. Nilinaw din ito na ang dalaga ay hindi sinunog. Ipinaliwanag ng medical examiner na sa tindi ng init, ang bangkay ay nangitim. Kahit marami ang naghinala na ito ay ginahasa, hindi rin naman makumpirma ng eksperto kung ito ay pinagsamantalahan niya dahil ang labi ay nasa advanced decomposition na. Ang mga kapamilya ng biktima ay hindi makapaniwala na merong kayang gumawa noon kay Mary. Sa tindi ng nangyari dito, ang ilang mga tao na nakatira malapit sa lugar kung saan ito ay natagpuan ay pumunta sa isang kubo kung saan di umunay pinaghalinhina naghasain ang biktima. Oo, dito sinabi nga ni. Pero doon pinukpok sa doon. Ayan na, Gusto mo pinag-aalin mo. Pagkatapos dyan, ang mga ito ay naglakad naman patungo sa lugar kung saan di umunoy itinapon ang wala ng buhay na katawan ni Mary. Mapapansin na ang bahaging yan ay masukal, malayo sa kabahayan at hindi rin ito madalas daanan ng mga residente dahil sa taas ng mga damo. At kahit mga motorista ay hindi rin mapapadpad dyan dahil malayo ang bahaging yan sa kalsada. Nang matapos ang autopsy, ang labi ng biktima ay agad ipinroseso ng morgue. At habang umuusad pa ang investigasyon, ang pamilya ng mga ito ay naglagay pa ng sisiw sa ibabaw ng kabaong
na kadalasang ginagawa para makonsensya ang pumatay sa biktima. Habang nangyayari ang lamay, ang mga otoridad naman ay nagsagawa ng hot pursuit operation at pagkalipas lamang ng 24 na oras, ang mga ito ay pinagmalaki na meron na silang naaresto. Bakit? Naisipan mong sumuko? Isip ko, Lakasan mo. nakakonsensya ko kasi bata. Nakukonsensya ka sa nangyari? Oo. Maliban doon, Hindi ko lang patawanan sa kanila po. so yung nangyari? Tulad ng narinig mo, kinumpirma nga ng taong yan na isa nga siya sa gumahasa sa biktima. Habang inihahanda ng mga otoridad ang kaso laban dito, ang pamilyang Galiano naman ay binigyan ng maayos na lamay ang biktima. Doon ay dumating ang mga kaklase, guro, kaibigan, kapitbahay, pati ang ilang mga kamag-anak nito mula sa loob at labas ng Bulacan. Hindi rin nahiyang pumunta ang nobyo ng biktima. Ang iba ay pinaghinalaan pa nga ito na may kinalaman sa krimen. Pero ayon sa mga otoridad, ang alibay nito ay malakas kaya hindi nila ito isinali sa listahan ng mga person of interest. Pagkalipas ng 48 oras, ang publiko ay nakatanggap na naman ng update mula sa mga pulis at ayon sa mga ito ay nahuli na nila ang iba pang mga sospek. Pero ang hindi inaasahan ng mga tao ay ang isa sa mga salarin ay di umanong ama mismo ng biktima. Ang twist na yan sa kaso ay ikinagulat ng marami at ang ilan ay hindi mapigilan na mapatanong kung papaano at bakit magagawa yun ng sariling ama ni Mary sa kanya. Nang mapagtagpi-tagpi ko ang lahat ng impormasyon na nakalap ko sa lumabas na balita at sa social media post mula sa kaanak mismo ng biktima, lumalabas pala na sa likod ng ipinapakitang happy family ni Mary Ann, ang hindi alam ng karamihan ay ang hirap niya para lamang mabuo ang kanilang pamilya. Sa interview ay binahagi nito na noong una ay ang pagsasama nila ni Daniel ay naging maayos. Kaya nga kahit nagkaroon sila ng ilang mga anak ay hindi yun naging issue sapagkat sigurado sila na magkasama nilang susuungin ang mga problema. Ngunit sobrang daling magsalita at mangako. Nang lumalaki na ang mga bata, si Mary Ann ay napilitan na magtrabaho kahit ang kanilang mga anak ay mga bata pa lamang sapagkat hindi sapat ang kinikita ng kanyang mister. Ang dating positibo sa buhay na mag-asawa ay unti-unting nagtalo patungkol sa pera. Si Mary Ann ay nakahanap naman ng trabaho sa isang salon at naging madalas naman ang pag-overtime ni Daniel bilang isang driver. Ngunit dahil sa pataas na bilihin ngayon, kahit saan ka pumunta ay madalas na hindi pa rin sapat ang kinikita ng mga ito kahit sila ay tandem na sa pagtatrabaho. Ang anak ng dalawa ay saksi sa aso't pusa ng mga itong bangyan. Kaya ang 17 taong gulang na si Mary ay nagsabi na sa kanyang ina na kapag siya ay nakatapos na sa high school ay panandalian muna siyang titigil para magtrabaho upang makatulong sa mga gastusin. Ang panganay nitong kapatid na babae bagamat hindi nagpaunlak sa anumang interview ay meron na palang sariling pamilya at ito ay nakatira din malapit kina Mary Ann. Kaya para sa mag-asawa ang tanging pag-asa na lamang nila makaahon sa kahirapan ay ang pangalawa nilang anak na si Mary. Kaya ibinuhos nila ang kanilang suporta dito. Ngunit napansin ni Mary Ann na ang kanyang asawa ay wala ng oras sa kanya o sa mga bata. Madalas itong wala at hindi rin umuwi. Inakala niya na noong una ay nag-overtime lamang ito pero hindi pa rin niya maintindihan dahil tuwing sahod ay kulang-kulang naman ang pera nitong iniaabot. Minsan ay wala pa nga. Kalaunan ay nadiskubre niya na ang rason kung bakit pala nauubos ang pera nito ay hindi dahil sa may babae si Daniel. Pero ang kanyang asawa ay isa palang adik at ito ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ilang beses niya itong pinatawad sapagkat ilang beses ring nangako si Daniel na magbabago. Pero kahit ilang beses niya itong bigyan ng pagkakataon ay paulit-ulit naman itong bumabalik sa kanyang bisyo. Napilitan lamang itong tumigil nang ito ay makulong dahil naaktuhan siyang gumagamit ng droga. Habang ito ay nakakulong, si Mary Ann ay tuluyan ng nakipaghiwalay kay Daniel at dinala nito ang kanyang mga anak sa Maynila para makapagsimulang muli. Sa loob ng ilang taon ay nasanay na ang magkakapatid na sila-sila na lamang ang magkakasama sa bahay. Ngunit noong nakaraang taon, buwan ng Oktubre, isang balita ang nakarating kay Mary Ann na ang kanyang asawang si Daniel ay makakalabas na sa kulungan.
Sa tulong ng ilang kaanak at mga taong naniniwala na ang isang pamilya ay hindi dapat maghiwa-hiwalay lalo na kung kasal ang mag-asawa, ay tumulong sa mga ito para sila ay magkaroon ng komunikasyon. Noong una ay ayaw ni Mary Ann na makipagbalikan sa adik niyang asawa. Pero sa interview ay sinabi nito na pumayag na rin siya na bigyan muli ng pagkakataon si Daniel dahil gusto ng kanyang mga anak, lalo na si Mary, ang idea na sila ay isang happy and complete family. Naniniwala sila na ito ay fully rehabilitated na o nagbago na talaga. Kaya ang mag-iina ay bumalik sa Bulacan noong buwan ng Abril nitong taon lamang. Sa social media ay kita ng mga tao na ang pamilyang Galliano ay masaya, pero ang hindi nila alam, ang isang adik na tulad ni Daniel ay mahihirapan na magbago sapagkat ito ay napapaligiran rin ng mga adik. Ayon kay Mary Ann, noong gabi ng April 11, 2026, si Mary ay humingi ng pera sa kanyang ama dahil may gusto itong bilhin sa tindahan. Nagpabili din pala si Daniel ng sigarilyo, pero bumalik din ito dahil hindi na pala sapat ang pera. Nang mabigyan ng pera, si Mary ay naglakad ulit patungo sa tindahan, pero sinundan pala ito ng kanyang ama. Pagkabalik ng dalawa sa bahay, sinabi ni Mary Ann na nahuli pala si Mary na nakipagkita sa boyfriend nito na nakatira lamang malapit sa kanila. Sa galit ay nasampal pala ito ni Daniel at nang makarating sa bahay, si Mary Ann ay pinagalitan din ng anak at dahil dyan, nagsabi ito na pupunta na lamang sa bahay ng kanyang ate na ilang metro lamang ang layo mula sa kanila para magpalamig ng ulo. Sinabi ni Mary Ann sa interview na tinakot pa nga niya ang kanyang anak na huwag dadaan sa tulay dahil baka may mga adik doon. Nang sumapit na ang hating gabi at hindi pa rin ito umuwi, silang mag-asawa ay hinanap na ang dalaga. Nang hindi makita ay pinauwi muna siya nito sa kanilang bahay para naman alagaan ang iba nilang mga anak. Ayon sa salaysay ng mga salari noong gabi ng April 11, lahat sila ay nakahit-hit ng droga. Nang makita nila na naglalakad mag-isa si Mary ay sinunggaban nila ito. Saka din nila sa liblib na lugar malapit sa ilog. Kung papaniwalaan mo ang sinabi ng unang suspect na sumuko na kilalanin na lamang natin sa pangalang Boyet, ibinahagi nito na noong pumapalag at nanlalaban pa ang biktima ay sinaksak nila ito. Habang ito ay naghihingalo ay doon na nila ito pinaghalinhinan na halayin. Nang sila ay makita ni Daniel at napagtanto nito ang kanilang ginawa, ay inalok nila ito na gumamit ng droga. Sa halip na magamit at gamitin ang kanyang kamao para sakta ng mga taong lumapastangan sa kanyang anak, ang mga kamay ni Daniel ay mabilis na kinuha ang droga at humithit ito. Ayon kay Boyet, nang high na si Daniel, iminungkahi nila dito na galawin na rin ang dalaga, total ay nagalaw na nila ito ng maraming beses. Sinabi niya na ang alok ay hindi tinanggihan ni Daniel. Nang mamatay ang biktima sa malalim na saksak, ayon kay Boyet ay dinala nila ito sa matalahib at liblib na lugar na ito. Kung totoo man ang sinasabi niya, isang dagok at sampal yun kay Mary Ann dahil sumama pa si Daniel sa paghahanap, na tila pinagmukha pa sila nitong tanga. Lumalabas pala na noong April 18, halos isang linggo pagkatapos may ulat na nawawala si Mary, kahit napakasukal at lawak ng lugar kung saan ito nakita, ang ama nito na si Daniel ay nagawa pa ring matagpuan ang kanyang bangkay. Ang gabi yung unang pag-aaral namin. Yan, napa ako dito, may nakita ko nakasakang patay na hayop yan. Diyan Mga po. panahon na Yan ba yung patay na hayop? Diyan po may patay na hayop. Di, ahon ulit ako kasi wala naman ako makita. Diyan lang po ng konti. Ito ang footage ng reenactment ni Daniel. Diyan ay binahagi nito kung papaano niya natuklasan ang bangkay. Natagpuan na anak niya. Ano ba ito? Ayan. Bakit po sa natagpuan? Bali po, gumanon po muna ako. Inikot po ako, ganun. Magtungtong ko sa tela na to. Bigla ako napalingon na ganyan. Ako nakita yung braso ng bata. Tapos nung paglapit ko, nakita ko na ako talaga. Paglapit ko ganun, yung kulay ng damit na anak ko. Kaya din talagang sinabi ko ng anak ko kasi kami lang ang nawawalan eh. Wala naman. Nakita mo dyan sa anak mo? Ano unang reaction mo? Nagsisigaw na ako, lumabas ako, nagsisigaw ako dyan sa labas. Nagsisigaw, may lalaking isa naglalakad. Sabi ko, kuya tulungan mo ako, yung anak ko nandito, nakita ko patay. Natawag kayo ako ng pulis. Yun nga ang ano ko. Para maano yung anak ko na talagang anak ko talaga eh.
Wala na akong ibang inala, anak ko na yun dahil sa kulay ng damit eh. Dahil sa nasa advanced decomposition na ang labi, pagkatapos ng autopsy sa bangkay ay inihatid na sa huling himlayan si Mary. Katulad ng inaasahan, ang mga hinihinalang sila rin kasama ang tatay ng biktima ay kanya-kanya ang tanggi na may kinalaman sila sa krimen. Nasa likod niyan. Muna ako dyan sa ano lang po magpapaliwanag. Ano na? Makomment po muna ako dyan. Ano, comment ka na? Sige. Wala ka bang gustong sabihin sa asawa mo? O sa pamilya mo? Pamilya ko. Wala akong masasabi ko. Hindi ko magagawa yung ganun. Sa ano lang po malalaman. Sa? Sa korte na? Korte na po. Sige. Kayo, may gusto kayong sabihin? Ha? Sa korte na lang po namin na nantayin yung salta. Ikaw, kuya. Anong pangalan mo? Ronel po, Ronel. Ha? Ronel po. Ronel. Ikaw, kuya. Anong pangalan mo? Joel. Joel. Ang mga ito ay nakakulong ngayon sa BJMP habang naghihintay sa trial. Pero ayon sa mga otoridad, kahit sa batas ang mga ito ay tinuturing na innocent until proven guilty, confident sila na sapat ang nakahalap nila mga ebidensya para mapatunayan sa trial na hindi sila nagkamali sa pagdampot sa mga ito. Sapat yung buhay nila sa mga ginawa nila sa anak ko, kamabuyan at kayupan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.